Makakatiyak daw ang business community na hindi maaapektuhan ang economic goals ng bansa sa kabila ng utos o iniutos na courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. The business sector will welcome this. In the private sector, what do you do with non-performing executives, right? You let them go, you ask them to resign. Ito ang pahayag ng mismong Special Assistant for Investment and Economic Affairs ng Pangulo. Kasunod ng utos ni President Bongbong Marcos na maghain ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries, heads of agencies na may cabinet rank, presidential advisors at assistants. Sa Business World Economic Forum 2025, sinabi ni Go na kahit naman magbitiw sila sa pwesto, tuloy-tuloy na ang mga pagsisikap para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Well, you really have to make sure that the various agencies execute and follow the intent of the law, right? Which is really to improve the ease of doing business and give predictability to doing business. Tiwala rin si Go na hindi magtatagal ay matatapos na rin ang transportation projects ng administrasyon. On the rails, the Secretary of Transportation has plans that this administration will be able to inaugurate the important rails within our term in office. Sa roundtable discussions naman tungkol sa enerhiya, kinumpirma ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na patuloy ang pagsusulong ng investments sa renewable energy projects. Well, we have the green energy auction right now. So we're waiting for the GAIA 3 results. This is a pump storage hydro which will balance our grid, and of course geothermal. And then green energy auction 4 is underway. We're waiting for the gear price from ERC. So we'll have onshore wind and we have solar on ground, on roof, and floating. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.